Ano ang dapat natin gawin sa ating GCash account kung may message tayo na natanggap na something went wrong? Hindi naman bago yan, ano? Pero minsan na-encounter natin yan. So, isa ba kayo sa nakakaranas ng ganitong problema at hindi nyo alam ang gagawin? So, ganito din na nararanasan ko sa isang phone at kada gagamitin ko ang GCash ay lumalabas ang ganitong error. So, ituturo ko sa inyo ngayon ang paraan para magamit ulit natin ang ating GCash at maiwasan natin ang message na something went wrong. Tara, umpisahan na natin. So, unang-una, ano ang mga possible reasons bakit nagkakaroon ng error sa ating GCash? Unang-una, pag nag-switch tayo ng mobile number. Di ba meron tayo mga dual SIM? So, minsan nag-switch tayo from one SIM card to another SIM card, okay? And vice versa. Ikalawa, changing your network connection. Minsan nagde-data tayo, minsan nagwa-wifi tayo, and minsan naglo-load tayo, naubusan tayo ng load at nagre-reload ulit tayo. So yung mga ganong issue ay nakakadagdag sa ating memory. Okay, so your GCash app is not updated. Common issue yan. Ano? So every time na may update, I suggest na i-update nyo lagi ang inyong GCash. Okay? Iwas scam din yan. And then, too many apps installed. Puno na yung inyong cellphone. Minsan, pag nag-open ng apps, minsan matagal. So, yun ang isang mga reason dahil huling-huli, mababa na ang ating memory. Okay? So, meron tayong dalawang paraan para dyan. Okay? Paano natin marirecover ang ating GCash. So, please remember, kailangan tandaan nyo lagi na huwag kayong mag-uninstall at mag-reinstall ng inyong app dahil ito ay magkakaroon lang lalo ng problema. Okay? So, remember that. And ikalawa, huwag muna kayong mag-submit ng ticket until na gawin nyo muna itong mga steps na ito. Okay? So, sundan nyo lang at madali lang yan. Next. So, meron tayong dalawang paraan upang maiwasan natin ang ganitong issue sa GCash. Okay, ang una natin gagawin ay reset your device. Okay, so punta lang tayo sa setting, yung may arrow sa taas. And then click natin yung apps. And then click natin yung GCash. And then click natin yung storage. And then click natin yung clear cache yung nasa ilalim. Okay, so mapapansin nyo, doon sa taas na cache ay 0B. Ang ibig po sabihin yan ay 0 byte use. So, na-clear na natin yung cache memory. Okay? So, ano bang ginagawa ng cache o cache memory? So, actually, pinaluluwag nito ang ating RAM. So, ano ba yung RAM? Ang RAM ay Random Access Memory. So, nililimit niya ang paggamit natin ng mga data sa ating cellphone. Okay? So, ang RAM actually ay temporary memory at dyan ini-store yung mga current na ginagawa nyo at yung mga ibang binubuksan yung mga apps. Okay? So, dyan siya naka-store. So, next, click natin yung power switch. And then, ang gawin natin, i-off natin yung ating device and then buksan nyo ulit. And then, minsan, nire-require kayo, depende kasi yan sa lalim ng error. Ano? So, minsan nire-require na kayo na mag-take ng selfie. So, kuha lang kayo uli ng selfie. At this point, sa akin gumagana na. So, pwede na ako mag-login sa GCash. Pero, kung sa inyo naman na hindi pa gumagana at may problema pa rin, so gawin nyo lang itong susunod na step. Okay, so do the same. Umpisahan nyo ulit mula yung kanina. Go to setting, go to apps, go to GCash, go to storage. And this time, i-clear natin yung data saka yung cache memory. Okay? And then, anong ginagawa naman ng clear data? Ang clear data naman ay kasama ang inyong mga login details and password. So, mabubura din yan. Makiklear din yan. Pero anyway, tandaan nyo naman ang inyong login details. Okay? So, do it only after you have tried clearing cache first. So, gawin nyo muna yung clear cache, try nyo, and then pag ayaw, sa kanila ito gagawin. Okay, next. So, note ulit, clearing data will make you lose your data only but not your account and GCash balance. Okay, so marami natatakot dito na kapag nag-reset sila, pati yung balance sila ay maapektuhan. Hindi po, nandun pa rin yan. Intact pa rin yan. Once na nabuksan nyo na ulit yung inyong GCash account, andun pa rin yung inyong balance. So, no worry tayo dyan. Okay, so try logging again to your GCash account. Try nyo, mag-login ulit kayo.
And then, at this point naman, kung hindi pa rin gumagana ang inyong GCash, ito na yung pagkakataon nyo na mag-raise ng ticket sa GCash Help dahil medyo mabigat na yung problema niya. No? Hindi na natin magawa dun sa mga ganitong diskarte. Okay? So, ticket na ang solusyon dyan. At si GCash na mismo ang magre-reset para sa inyo, para mabawi nyo na ang inyong account. Okay? Ito na tayo ngayon sa question and answer. Ito ang number 1, laging pinakamaraming tanong. Okay? Paano kung nawala ang phone? Okay? So, kailangan mo pang ipa-stop agad sa GCash ang iyong account para iwas scam. Okay? Ang ibig sabihin po niyan ay pag nawala ang inyong phone, posibleng nanakaw o nalaglag somewhere, and then ang mangyayari ay may makakapulot at magagamit nila yung inyong GCash account. Pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin na pang scam. Okay? So, gumamit ng ibang phone para i-report natin ito sa GCash para mapa-stop ka agad. Okay? So, and then second na gagawin nyo is pa-duplicate nyo ang SIM card sa network provider. Kung halimbawa, smart man ang cellphone nyo, punta kayo sa smart, pa-duplicate nyo yung same number dahil nawala yung original. Okay? And then, pag nakakuha na kayo ng bagong number, ipa-activate nyo ulit sa GCash ang bagong SIM number. Okay? So, next. So, paano naman kung nasira ang phone? Paano kung nawala? Okay. Ngayon, paano kung nasira yung phone? Ibig sabihin, yung phone lang ang nasira, pero yung SIM card nandun pa or buo pa. So, pwede natin ikabit ang SIM card sa bagong phone and then mag-login. Pwede kayong mag-install na ng GCash and then mag-login. Pero, ang gagawin nyo lang ay pupunta kayo sa help at mag-create lang tayo ng ticket. Okay? Dahil definitely hindi pagagana yun. Then, lagay nyo lang sa reason, need to register to new phone. Kasi, kinikilala ni GCash yung luma yung phone na nasira, kaya kailangan ma-transfer dito sa bago. Okay? Next. So, galing naman kay Microtech 666. 5 ang phone ko. Bakit hindi na po pwedeng malagay sa lahat ng phone ko? Okay. Kailangan mo po kasi na mag-unregister muna sa original na phone. Kung wala na yung original phone, need mo na mag-raise ng ticket sa GCash para ma-transfer yung old SIM number sa bagong SIM number. Okay? So, next. Galing naman kay Roxanne Pukasan, 5840. Sir, mawawala po ba yung funds kapag na-unregister at i-log in sa bagong phone? So, hindi po yun mawawala. Intact pa rin po siya kapag na-transfer mo na sa ibang phone. So, kailangan mo lang mag-request kay GCash, punta ka sa help, punta ka sa raise ticket at i-raise mo na kailangan may transfer mo yung iyong fund sa bagong number. Okay? Next. Galing naman kay user. Okay. Paano po yung old phone na may GCash ay nasira na kaya lipat sa ibang phone? Okay, halos kapareho din nung kanina. Pero no worry po tungkol sa balance kasi ibabalik naman po ni GCash siya lahat. So make sure lang na mag-raise tayo ng ticket sa GCash para ma-transfer na sa bagong phone ang GCash account. Okay? Now next. Galing naman kay Nestor Bangay Siso. Paano mag-unregister? Wala na ang dati kong phone. Okay. Need mo mag-raise ng ticket sa GCash para sila na ang mag-unregister para sa iyo. So, ang gagawin natin, manghihiram tayo ng phone o gagamit tayo ng ibang phone para lang magamit ang help at mag-raise tayo ng ticket. Okay? So, yun lang importante. Importante makapag-raise lang tayo ng ticket at mabigyan tayo ng sagot ni GCash. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo and sana may nakatulong ulit tayo at huwag niyo rin kakalimutan na mag-subscribe at like nyo na rin at i-hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Matutuwa na rin kami kung ipapala nyo ang ating FB page. Okay, so mula po sa Promag TV, maraming salamat po sa panonood and God bless.